Hi guys, welcome back again to our channel and this is Timan. So ang ating pong topic ngayon, bakit ba hindi tumutuloy sa bunga yung mga flowers ng ating mga kamatis? Let it go, let it go. Hey, you have never yeah. Ayun guys, no? Marahil po marami po sa atin ang nakaka-experience na ang kanila pong mga tanim na kamatis ay hindi po nagpo-produce ng bunga or puro lang siya flower, hindi siya tumutuloy sa pagiging bunga. Dito po sa aming channel, ituturo po namin kung paano magiging bunga yung mga flower po ng inyo pong mga kamatis. Okay? Unang-una po, wag po tayo makakalimot na subscribe and don't forget to click the bell button also and the like button also para po ito pong video natin ay magtuloy-tuloy. Nawa po ito pong aming pong munting video ay patuloy po makatulong po sa atin, no? Unang-una po, ang ating pong mga kamatis ay kailangan po nito ng calcium. Meron po ako dito po sa ating channel kung paano po gumawa ng natural calcium. Okay, ito po ay yung Calpos. Meron po tayo dyan sa ating video, no, kung paano ito gagawin. Ayan, pangalawa po, kailangan din yan ng fertilizer, no. Meron din po tayo sa ating channel kung paano gumawa ng organikong fertilizer at mga timpla ng mga synthetic fertilizer. Okay? Unang-una po, kung meron naman kayong Calpos at meron naman ding fertilizer pero ang ating pong mga bulaklak ng ating pong mga kamatis ay hindi po nagtutuloy sa bunga, marahil po kulang po ito sa pollination, no? Napaka simple lang po nito, no? Yung the word na aalog-alugin yung mga bulaklak. Okay? Hanap tayo ng sample. Okay. Ayan. So makikita nyo po, marami po dito mga flower. Ayan. Ang tangi pong lang natin gagawin natin ay tapik-tapikin, alug-alugin. Yan. Okay. Alug-alugin nyo lang po. Ganyan po ang aming pong ginagawa. Okay. Ito po ay tested and proven na. Alug-alug method. Yan. Diba napaka simple lang. Yan po ay para sa mga kompleto ang mga pataba para po ay maging bunga. Yan. Okay. At ito na po ang magiging resulta niyan. Kita nyo po, meron na akong mga kamatis na maliliit. Yan. Okay, sampa. Yan na siya. Kita nyo. At ito pa. O, diba? Tandaan po natin yung ating pong maliit na lupa ay dapat po natin yung taniman. Huwag po natin sasayangin, lalo na ngayon napakamahal ng mga gulay, lalong-lalo na itong kamatis. Kaya napakamahal. Kung meron kayong mga pots dyan, mga timba, ay nako, okay na okay rin po yan sa kanila. Ito po yung aking munting bakuran. Yan. Napakinabangan kahit po paano. Yan, lalo na ngayon mahal ang kamatis. Talaga pong kailangan natin na magtanim.
So, pesticide pala, patungkol po sa pesticide. Ano po ba magandang pesticide? Siyempre po maganda yung organic. Okay, dito po ang gamit ko po ditong fertilizer ay seaweeds, fermented seaweeds. Papakita ko po sa inyo kung saan po ako nakakabili. Siguro po dito po, no? Yan, lalagay ko po dito. Lalo na po ngayon na pandemic, bawal po tayo mga maglabasan, di ba? Kaya po more on online po ako. Yan, bali po sa online Shopee, yan, Shopee ako bumibili. Ilalagay ko po dito ulit, no? Kung kanino ko bumibili. Dito po, no? Yan po ay recommended ko po, no? Kasi po yung kanya pong fertilizer ay organic. Tapos po meron siyang neem oil. Ito po yung fertilizer niya ay fermented seaweeds at meron pong neem oil. Ibig sabihin, all in one na. Kumbaga fertilizer na siya at insecticide na rin siya. Yan, kung mapapansin nyo, no? Wala naman po tayong mga pests for now. No, so far maayos po ang ating po mga alagang kamatis. Yan. Muli, kung meron po kayo natutunan kahit po konti dito po sa aming pong channel, don't forget to subscribe kasi po gusto po namin makatulong at makabahagi, no, sa mga karagdagang kaalaman po patungkol po sa paghahalaman. Kaya nawa po ay makapag ambag kami, di ba? Kahit po sa munti, at least nakapag-ambag, di ba? Yun lamang po at God bless, no? Kung meron po kayong mga tanong patungkol po dito sa ating pong topic, just comment below. Ayan, at welcome kayo na magtanong at sure na sure po na kami po ay talaga pong sasagot, no? As soon as possible. Yan po, no? At God bless po muli sa ating pong lahat.